Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Panoorin natin itong campaign jingle ni Mocha Uson, guys. Ito yung title nito ay Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Meron po kasing utos ang Comelec tungkol dito, pero bago natin pag-usapan yon, panoorin muna natin itong campaign jingle ni Mocha Uson, mga kababayan. Siya po ay tumatakbo bilang konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila. Alright, panoorin natin. Pag sinabi niya raw na cookie ni Mocha, ang sagot ninyo, ang sarap-sarap. Okay, ang cookie raw ni Mocha, bawat kagat may malasakit. Ano malasakit dun? Bawat kagat doon sa cookie ni Mocha may malasakit. Ano pa sinasabi? May malasakit at saya. Sa bawat kagat ng cookie ni Mocha, may malasakit at saya. Ayan po ang sabi ni Mocha Uson. Ano pa? Distrito 3. Kasi dyan po siya tumatakbo sa District 3. Handa na ba kayo? District 3? Cookie ni Mocha para sa pagbabago. Ano nangyari yun? Ano ba, Yorme? Yung cookie ni Mocha, para daw sa pagbabago. Paano mababago? Yung, ano ba pagbabago sa takbo ng buhay ng mga Manileño? Paano niya mababago yung takbo ng pamumuhay ng mga Manileño dahil dun sa cookie ni Mocha? Ano ba yung cookie ni Mocha? Pag kinain mo ba yun, tatalino ka? At magkakatrabaho ka ba? Kapag kumain ka ba ng isang kagat ni cookie ni Mocha na may saya, ano ba mangyayari? Magkakaroon ba, magmamagic ba, magkakaroon ng pagkain niya sa inyong hapagkainan? Magkakaroon ka ba ng trabaho kapag nakagat po? Itong cookie ni Mocha, kasi cookie ni Mocha para sa pagbabago daw eh. Ano pa? Yung cookie daw ni Mocha may malasakit, tapang at pangarap. Ano ba yan, Yorme's Choice? Yung cookie raw ni Mocha, may malasakit, tapang at pangarap. Yung cookie ni Mocha. Anak naman ang tokwe. Awa nangyayari. Sige, diretso natin. Tapang at pangarap para sa lahat daw. Kapag ikaw ay kumagat ng cookie ni Mocha, may malasakit at tapang at pangarap para sa lahat. Ibang klase pala yung cookie ni Mocha nito. Kakaiba. Kakaiba pala yun, mga kababayan. Kaya pala baguhin ang takbo ng buhay ng Manileño dahil lang sa cookie ni Mocha. Sana all. Ayun meron pa yan. Kapag sinabi ko ang cookie ni Mocha, ang sagot ninyo, ang sarap-sarap. Ulit-ulit yan, tingnan nyo. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Lilipat sa kabila yan. Ito yung sinasabi ko eh. Di ba nangangampanya ka? Tumatakbo akong konsihal. Ngayon dapat, pagharap mo dyan sa iyong mga constituents, maglalatag ka ng plataforma. Lalatag mo, ano ba ang pangarap mo para sa mga Manileño? Ano ba ang gagawin mo para sa kanila? Pero nagsasayaw eh. Nag-iikot, nagsasayaw, tapos ang sinisigaw, cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Nasaan ang plataforma? Ano yan? Entertainment? Ano ka? Show? Parang show. Meron pa siya mga backup dancers eh. Hindi ko alam kung Mocha girls to. Pero mga backup girls pa. Diba? Tapos pakanta-kanta. Ang haba-haba ng oras mo na ginugugol diyan sa pagsasayaw, pagkakanta-kanta ng
cookie ni Mocha ang sarap-sarap, ni wala kaming narinig na plataforma. Meron kami narinig. Yung cookie ni Mocha ay malasakit, tapang at saya at pangarap sa lahat. Hindi ko alam kung paano yun. Paano mangyayari yun. Dahil lang sa cookie ni Mocha. At ito, paulit-ulit siya, tatakbo-takbo kami kabila. Sinasabi niya, ang cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Oh. Oh, ayan mga kababayan, tingnan nyo. May narinig ba kayong plataforma? May narinig ba kayo na na balak niya para sa mga Manileño? Wala, di ba? Cookie ni Mocha. Ang inihahandog niya sa inyo. Oy, guys, marami po ang nag-react. At ito pong jingle na cookie ni Mocha Uson, ay pinapatigil po yan ng Comelec. Pinapatigil na po yan ng Comelec kasi bastos po ang dating. Ayan mga kababayan. Bastos po ang dating nitong jingle na yan. Kaya itong nakita ninyo, kanina pinapanood natin, ititigil na po yan mga kababayan at pakinggan po natin yung balita. Ito po yung balita tungkol dyan. Pinatitigil ng Comelec ang paggamit ng campaign jingle ni Mocha Uson na cookie ni Mocha. Oh, yan mga kababayan. Hindi na niya pwedeng gamitin, pinapatigil ng Comelec. O, kinondena dahil sa double meaning. Bastos kasi. Saka parang wala naman akong nakitang plataforma doon. Wala naman akong nakitang programa para sa mga Manileño. Cookie ni Mocha. Ano pa? Double meaning daw yan at may kalaswaan. Oh. Ang sagot ni Uson sa Frontline Report ni Camille Samonte. Ayan. Yan ang campaign jingle na pinatutugtog tuwing nangangampanya si Manila 3rd District Councilor candidate Mocha Uson. Namimigay rin siya ng cookie. Ang paandar na yan, kinondena ng ilang grupo ng kababaihan. Kinondena. Kasi malaswa mga kababayan, malaswa. Yun sa Gabriela, ang campaign jingle ni Uson ay pangmamaliit sa mga babae. Hindi raw dapat ginagamit ang katawan ng babae para kumuha ng atensyon sa kampanya. Pati ang Comelec, ikinababahala ang anilay sexually suggestive na elemento sa lyrics ng campaign jingle. Hindi raw dapat gumagamit ng lyrics na may dobling kahulugan at kalaswaan na makakadistract sa plataforma ng kandidato. Sumulat na raw sila kay Uson para paalalahanan nito na itaas ang diskurso sa politika. Hindi po naman talaga lahat ay matutuwa. Hindi po ba pwede naman tayo mangampanya na pwedeng lahat ay mag-agree at matuwa? Hindi naman daw nila minamaliit ang kampanya ni Uson pero dapat daw tiyakin niya na angkop sa edad ng mga botante o komunidad ang ginagawa sa kampanya. Dahil dito, hiniling ng Comelec na wag nang gamitin ni Uson ang naturang campaign jingle. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Agad namang tumugon si Uson. Kinikilala raw niya ang kahalagahan ng paggalang, inklusibo at angkop sa edad ng materyales sa kampanya. Inutusan na raw niya ang campaign team niya na wag nang gamitin ang naturang jingle. Okay, so ayan mga kababayan. Alright. So wala na, stop na ang cookie ni Mocha. So simula ngayon, hindi niyo na po maririnig ang cookie ni Mocha jingle. Kasi unang-una wala na mawenta Talagang parang ang inihahain niya sa mga Manileño ay yung kanyang cookie. Doon ay double meaning. So pangit. Buti pa yung cookie ni Mocha may malasakit. Yung cookie ni Mocha may tapang at pangarap daw. Ano ba yan nangyayari sa Earth? What is happening? Kaya pinatigilan po ng Comelec yan at simula sa mga panahong ito ay wala na po tayo maririnig na ganyan. Tinanggap na po ni Mocha Uson ang panawagan ng Comelec at hindi na po gagamitin yung campaign jingle na yan. So wala na po tayong maririnig na cookie ni Mocha. Ang sarap-sarap. Wala na po. Alright, so yun lang po ang update natin mga kababayan at meron pa ako nabalitaan tungkol dyan sa Maynila. Nako. Tinitira ni Yorme Isko Moreno lahat ng lakuna nakaupo dyan po sa lungsod ng Maynila.
yan po sa City Hall o maging sa buong lungsod ng Maynila. At sabi ni Isko Moreno, kapag daw siya ay nanalo, ang unang tatanggalin niya na Lacuna ay ang asawa mismo ni Mayor Hani Lacuna. Grabe, no? Parang hindi ko matanggap. Parang pagkatapos ka tulungan ng pamilya Lacuna, Danny Lacuna, pinag-aral, tapos yun pa magiging talagang sinasabi mo pa sa tao, tatanggalin ko yan ang unang-una kong gagawin kapag ako nanalo bilang mayor. Parang napakasakit para kay Hani Lacuna, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pagdating sa politika, sa pangarap sa politika, minsan kinakalimutan ang pagiging magkapatid at nagkakaroon ng traiduran. Kaya mga kababayan, sa lungsod po ng Maynila, lagi ko pong paalala sa inyo, doon po tayo sa tapat at totoo. Doon po tayo kay Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Julio Serbo at buong ticket ng Asenso Manileño. Alright, so yun lang po ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.